The Ozone Disco Tragedy, A Night That Changed a Nation. Ating balikan ang trahedyang gumulantang sa ating bansa 3 dekada na ang nakalipas. Isang gabi noong Marso 18, 1996 sa Quezon City. Isang disco na puno ng ilaw, musika, tawanan at kasiyahan. Masasayang grupo ng mga kabataan na karamihan ay high school at college students na nagdiriwang ng pagtatapos ng kanilang school year noon. Walang may alam na ang gabing iyon na ang magiging huling gabi para sa karamihan. Hindi nila alam na ang gabing iyon ay magiging trahedya na tatatak sa puso ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng Ozone Disco Club Fire. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa iyo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand yung mga tao sa likod ng balita, because behind every headline, there's a family, a life, and the truth that deserves to be brought to light. If you enjoy real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Noong dekada 90, sikat na sikat ang mga disco sa Pilipinas, lalo na sa mga kabataan. Dito, nagtitipon ang mga magkakaibigan para mag-celebrate, mag-unwind, at kahit sandali, makalimot sa pagod ng araw-araw. Ang Ozone Disco Club sa Timog Avenue, Quezon City ay isa sa mga paboritong tambayan ng mga kabataan noong panahong iyon. Kilala ito sa murang entrance, malakas na music at siksik na crowd gabi-gabi. Gabi ng March 18, 1996, punong-puno ang Ozone. Daan-daang tao ang nasa loob, mga estudyante, bagong graduates at young professionals. Marami sa kanila, simpleng gusto lang mag-enjoy at mag-celebrate. Ang mga kabataang ito na nagpunta sa disco noong gabing iyon upang magdiwang at makihalubilo sa kanilang mga kaibigan ay may kanya-kanya ring dalang pangarap, saya at mga alaala. Ngunit ang club ay sobrang crowded. Habang tumatagal ang gabi, lalong sumisikip ang espasyo, mainit, siksikan, halos hindi na makagalaw. Humigit kumulang 350 ang mga taong andun, kasama pa ang 40 na staff ng Ozone Disco. Samantalang, ang kapasidad lamang nito ay nasa estimated na 35 katao lamang. At sa gitna ng musika at ilaw, may isang bagay na pala ang unti-unting nagsisimula. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, may nakita ang ilan sa mga taong andoon na may mga spark mula sa DJ booth. Marami ang inakala na bahagi yon ng lighting o party effects. Normal sa isang disco, walang nabahala. Ngunit sa loob ng ilang minuto, ang maliit na apoy ay kumalat. Hindi na ito makontrol. Doon nagsimula ang takot. Habang lumalaki ang apoy, nagpanik ang mga tao at nagtangkang makalabas. Nagunahan ang mga tao papunta sa exit, pero iisa lang ang pangunahing labasan, makitid, at ang nag-iisang pinto na pwedeng daanan palabas ay bumubukas lamang papasok ng disco. Isang disenyong labag sa fire safety code. Habang nagtutulakan ang mga tao palabas, lalo lang sumasara ang pinto. Hanggang sa wala nang makagalaw, wala nang makalabas. Nagkasiksikan ang mga tao, nagkaipitan. Sa loob ng ilang minuto, ang labis na kasiyahan ay naging isang kahindik-hindik na bangungot. Pagdating ng rescuers, isang eksena hindi malilimutan ang sumalubong sa kanila. Mga katawa na nagpatong-patong malapit sa pinto. Para bang sa huling sandali, pinili nilang lumaban para mabuhay. 162 ang nasawi sa naganap na trahedya. Karamihan ay mga kabataan
na nagdiriwang lamang ng pagtatapos ng kanilang school year. Mahigit 90 ang sugatan at nakaligtas. Karamihan din sa kanila ay kabataan. Sa labas ng disco, naghihintay ang mga magulang. Umaasang may lalabas, umaasang may tatawag. Ngunit, ang dumating ay listahan ng mga nawawala at ng mga pumanaw. May mga bangkay na hindi agad nakilala. May mga pamilya na umasa sa maliliit na detalye. Relo, hikaw, sapatos, para lang makumpirma ang pinakakinatatakutang balita. Ilan sa mga kabataang naging biktima ay sina Dorothy Molo, Leamor Refran, Joseph Beloria, Kate Castillo, Jenny Advincola, Melissa Mandap at Mary Joan Enciso. Mga pangalan na patuloy na binibigyang alaala ng kanilang pamilya at komunidad. Hindi lang bilang biktima, kundi bilang mga kabataang may mga pangarap na hindi na matutupad at buhay na hindi na maipagpapatuloy kailanman. Ang trauma ay nanatili sa bawat pamilya. Sa mga pamilya, ang pagkawala ay malalim at permanenteng sugat. Ang mga magulang na naghihintay ng tawag o mensahe mula sa kanilang mga anak ay nakatanggap ng balitang kailanman ay hindi nila inaasahan. Ang mga pamilya ng biktima ay hindi makakalimot. Ang bakanteng kwarto, ang bakanteng upuan sa hapag, ang diploma na hindi na maabot at pangarap na naputol at kailanman di na matutupad. Lahat ay laging paalala ng isang gabi na hindi na maibabalik pa. Lahat ay nag-iwan ng permanenteng marka sa pamilya ng bawat biktima. Sa investigasyon, naging malinaw na hindi lang apoy ang dahilan ng pagpanaw ng mga biktima, kundi kapabayaan. Natuklasan ang sobrang dami ng tao sa loob. Kakulangan sa emergency exits, kawalan ng maayos na fire safety system, at ang delikadong disenyo ng pinto na nagbubukas lamang paloob. Pagkatapos ng investigasyon, ang mga may-ari ng disco at ilang opisyal ng Quezon City ay dinala sa korte. Noong 2001, nahatulan ang mga operator ng disco na sila Hermilio Ocampo at Ramon ng reckless imprudence dahil sa kakulangan sa fire safety at emergency exits. At matapos ang halos 18 taon noong 2014, 10 individual kabilang ang kanilang dating city engineering officials ang napatunayang guilty sa graft at corrupt practices at sinentensyahan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong at pagban sa public office. Pero para sa maraming pamilya, nanatili ang tanong kung sapat ba ang hustisya kung huli na itong dumating. Marami pa rin ang patuloy na nagsisindi ng kandila, nagdadala ng bulaklak sa dating disco at nagtitipon pa rin sa pagdaan ng anniversary ng trahedya upang alalahanin ang mga nawalang buhay. Sa mga sumunod na taon, maraming disco at nightlife establishments ang nag-adjust dahil sa trahedyang naganap. Marami ang nagkaroon ng mas mahigpit na fire inspections at regulasyon. Ang Ozone Disco tragedy ay nag-iwan ng takot at pag-iingat sa industriya. Ozone. Ang trahedya ay kalat na kalat sa buong Pilipinas. Noong panahong iyon, halos lahat ng pahayagan at TV network ay nakatutok sa balitang ito. Wala pang social media noon. Pero ang trahedyang ito ay kumalat sa tahanan ng bawat Pilipino. Ang trahedya ng Ozone Disco Club ay hindi lang umalingaw-ngaw sa Pilipinas. Ito ay malawakang nasaklaw ng media at patuloy na tinataguri ang pinakamasamang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas at isa sa pinakamasamang nightclub fire sa buong mundo, kasama ang Coconut Grove Fire at the Station Nightclub Fire. Ngayon, patuloy pa rin itong pinag-uusapan online bilang paalala kung gaano kahalaga ang safety regulations
at kung gaano kabilis mawala ang lahat sa isang iglap. Dahil sa trahedyang ito, maraming establishmento ang napilitang magbago. Mas humigpit ang fire inspections, mas naging seryoso ang pagpapatupad ng safety regulations. Ang dating kinaroroonan ng Ozone Disco sa Timog Avenue ay tahimik na ngayon. Wala ng ilaw, wala ng musika. Ang lugar ay napalitan na ng ibang gusali. Para sa ilan, isa na lang itong ordinaryong lokasyon. Pero para sa iba, isa itong lugar na may bigat. Isang alaala na hindi basta nawawala. 3 dekada na ang lumipas, pero ang sugat ay naroon pa rin. Ang trahedya ng Ozone ay hindi lang kwento ng nakaraan. Isa itong paalala na ang bawat regulasyon, bawat exit, bawat desisyon ay may katumbas na buhay. At sa gitna ng saya at kasiyahan, ang kaligtasan ang hindi kailanman dapat isantabi at pinabaliwala. Marso, ang buwan kung kailan naganap ang Ozone Disco Club Fire, ay Fire Prevention Month. Isang paalala na isinulat ng trahedya na ang kaligtasan ay kailanman hindi dapat isantabi. Dahil sa isang iglap, maaaring buhay ang maging katumbas nito. 3 dekada na ang lumipas, ngunit ang alaala ng Ozone Disco tragedy ay hindi mawawala. Ito ay paalala sa bawat isa na huwag ipagsawalang bahal ang kaligtasan. Ang bawat pinto, permit at regulasyon ay may buhay na nakataya. Ang alaala ng mga kabataan ay nagpapaalala na sa kasiyahan at saya, ang kaligtasan ay dapat unahin. Ang Ozone Disco ay hindi lamang isang tala sa kasaysayan. Ito ay buhay, alaala at aral para sa lahat. Thank you for staying with me until the end. I hope this story gave you insight, reflection, or at least made you pause for a moment. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.